na iniaalok sa pribadong sektor dahil sa walang pera ang gobyerno. Halimbawa, yung pong PGH Cancer Institute. Mga kapatid, more or less nasa mga 10 billion lang. 9 billion lang po ang kailangan nila. Pero kinakailangan ay sa pribado. Meron din po silang pangangailangan sa extension kasi nga sobra-sobra na po ang pasyente, hindi na ho nila ma-accommodate. Sa Maynila, meron silang extension ho na ipinapanukala sa Quezon City. 12 billion pesos. Yan ang kailangan nila. Pero walang pera gobyerno. Kaya ang gusto ho nila, ito ho ay i-private public partnership. So ngayon mga kapatid, sa NEP, sa National Expenditure Program, proposal po ito ng ehekutibo. Itong tupad mga kapatid, nagsimula po lamang ito sa 12 billion. Ang kinalabasan po nito eventually sa BICAM ay naging 25 billion pesos. Tanong mga kapatid, ito hubang tupad na ito, natutupad niya ang kanyang mandato kasi may mga COA report na nagsasabi na mayroon pong mga payouts na doble-doble, mayroon pong ilan po ng mga hindi kwalipikado pero nabibigyan po ng ayudang ito. Taong bayan. Ano? Pero Your Honor, kitang-kita naman po sa bank records ng taong ito. Hindi tumutugma. Hindi po nagtutugma sa kinikita niya sa DPWH. Doon pa lang sa naipatalo po niya, base sa record itong casino na ito, makikita na may pangungupit talagang nangyari. Paano mo naman nasisiguro, Madam Attorney, na yung perang pinasusugal niya ay ninakaw? Aba. Malay mo, paggising niya sa isang umaga, nakita sa kanyang garahe ang tambak na pera. Abay, sana all, kumpanyero. Kung ganoon, sana all na lang. Sige. Oo. Huwag natin ubusin tong ating oras kasi tayo magbabalita na. Ay, Di ba, oo nga pala. Pag bumaligtad ka at bumalik ka ulit doon, yun ang bibirahin sa iyo ngayon. Yung iyong kredibilidad. Para bagang nabudol ka nga. Tandaan natin road rage, yan po mga kapatid ang isang dahilan para ho kayo makanselahan ng inyong mga lisensya. Kaya ingat-ingat po tayo, huwag magpapadala po sa ating mga emosyon. Kuminsan nga nakakainis, nakakapikon, pero talo ang pikon. Ang ating po dapat diyang kontrolin po ang ating mga emosyon. Kahapon na madaling araw, montikan na din ako dito. Montik nang madali, minamaneho kong Volkswagen. Pero gulat ko. Kahit nang gaano pang ingat ang ginagawa mo, kami mga hindi nag-iingat din ay perwisyo po. I have to agree. Totoo, meron talaga mga ganun sa kalsada. Kaya mag-iingat po kayo mga kapatid. Especially kung ang biyahe ninyo madaling araw at gabi na medyo madilim na. Samantala mga kapatid, ang ating pa rin po naman mga paksa this morning, talaga naman napapanahon. At ito ho ay para po sa inyo pong kaalaman. At ito po ay para sa pagpapaliwanag sa mga isyong pambayan. Ang dami-dami ho natin mga pag-uusapan. Yung aking munang nabanggit girl kanina dito po sa problema na naman po dyan sa immigration. Di ko buho alam kung kinakailangan ba ho talagang ito'y makaabot pa. Sa Malacanang na problema diyan. Baguhin man po mga kapatid ang management dyan at ayusin po ang aircon, ayusin po ang kasilyas, ayusin po ang physical arrangement dyan. Kung sa bandang dulo po naman ng immigration parusa, ganun pa rin po ang impresyon sa ating paliparan mga kapatid. Nabalitaan ko girl dito po sa immigration counter sa Terminal 3. Sa gitna po ng immigration counters na 16, yung on deck lamang po nila sa mga oras po, mga kapatid, magmula ito alas 3:30 ng hapon. All the way yan, halos hanggang sa alas 11 na po ng gabi. Napakabigat po ng pila kasi ang mga naka-duty na immigration may lilima, may aanim baby girl, may wawalo sa gitna ng dami po ng mga counters ng immigration. Di ko alam talaga kung anong problema, no? Hindi. Ang problema, wala silang mga tao sa counter. Nasa ng mga tao? Bakit walang tao? Yun na nga. Marami daw pong absent. Ganun.
Okay. Dapat alam na nila yan. Oo. ewan Dapat ko- may scheduling na nagaganap. Hindi pwedeng sabay-sabay nawawala ang mga tao Anyway, dyan. kaya ito nababanggit ko kasi yung isa kong kaibigan ng OFW, nagmensahe nga sa akin. Wala naman akong Facebook, pero meron akong Viber. Aba, ayos. Hinanap ka niya sa Facebook. Hindi, nagmensahe Oo. lang siya. Ted, Oo. ano ba itong airport natin? Oo. Yung nga daw po ang kanilang problema, pagkahaba-haba ng pila. Walang question sa lahat po ng immigration, mga kapatid, usually nga may pila yan. Sa ilang panig po ng mundo. Ganun din naman. Pero sa atin po kasi, kitang-kita mo na iilan lang yung naka-duty. Sa dami po ng counters na yan. Anyway, sige, ewan ko na lang kung ito ba, nananadya ba ito mga to o humihingi ba ito ng... Oo, matagal ng problema yan. Yan yung sinasabi ko sa last time, di ba? Sabi ko, nakita na natin yung pagbabago sa airport. Sige. Maganda na yung banyo, Okay. may mga upuan na. Pero yung pila sa immigration, kung paano siya dati, ganun pa rin po siya ngayon. Oo, nasungitan pa nga ako nung isa sa mga staff nila doon. Kasi yung pila ng, alam mo yung sa mga bagahe, yung after mo sa immigration, yung pila sa senior citizen, mas mahaba pa kaysa sa normal lane. So medyo sinabihan ko lang sa sir, ang haba na ng pila nyo sa senior. Baka pwede nyo pong gawa ng paraan yan. Mas mahaba pa po dun sa normal lane. Oo. Ano sabi sa'yo? Inismidan ako. Oo, inismidan lang ako. Bawal yata sila din magsalita. Oo. Sa mga kapatid, doon po sa nangyaring trahedya dyan po naman sa Sugbo, in Cebu City, yun pong DENR ng Region 7, naglabas daw po ng cease and desist order dito po sa operasyon, dito pong private contractor po ng quote-unquote landfill daw. Opo. So, ang ang reaksyon po dito ng ibang mga taga Cebu, bakit ngayon lang na meron na pong perwisyo? Para bagang doon po sa nangyari sa Bohol, if you remember, yung Chocolate Hills Resort, ganun din po, hinayaan nila muna na mag-construct, magtayo ng lahat, and then eventually po, no meron na pong nagreklamo at nalantad pong katotohanan na bawal doon, tsaka sila nag-issue na naman ng mga violation. Ay naalala ko yung ating ilang pang mga ginawang mga reports, baby girl, doon sa West Cove, diyan po sa Boracay. Ganon din po yun. Hinayaan muna ho nilang lumawak na lumawak nung nabuko na po, na lumalagpas na po doon sa allowable limit kung saan lang siya pwede magtayo ng infrastruktura, tsaka sila papasok at sasabihin na lumalabag ka na. Pero mga kapatid, hindi po ba? Sila ho naman madalas doong magpunta. Hindi po ba? At maging doon po sa mga ilang mga mining companies, naghihintay muna sila na gumuho yung mga siltation pond, yung ipunan ng latak ng pagbimina, yung laterite. Pag gumuho na ito, tsaka sasabihin, tigil kayo. Shut down. Pero hindi po nila ito, mga kapatid, pinapansin doon sa mga reklamo na ng mga kababayan natin na sinasabi, may tagas na iyan. This case po na naman, ganun naman po sila. Kung kailan po gumuho na, tsaka sasabihin, tigil na kayo. Parang may something. Oo, kasi ang motto nila, better late than never. Oo, malamang. Lagi silang late Hindi ba dun sa ugnayan natin dun sa Code Green PH, 2019 pa lang may mga petition na po tungkol dito sa landfill na ito. Na natutugon na naman nung may-ari ng landfill. Ang problema, hindi pa rin sapat para pumaayos yung mga kailangang ayusin doon. So, nasaan kaya ang DENR? Sa gitna ng mga Hinayaan petitions nila na muna. yon. Hindi ho naman yan, mga kapatid, na maliit lamang na edipisyo. Diba? Nakita ho ninyo yung taas nga daw nito. 20 feet nga daw halos. Hindi, 20 story. 20 story, I'm sorry. Oo. So, ganun po, ganun kataas. At ang sabi nga noong si Konsehal Garganera, na ito ho ay open dump site na. So, klaro dun pong paglabag sa ating pong umiiral na batas. Pero yung taga-DENR doon, hinayaan lang ito. Hindi po ba kaya, again mga kapatid, sorry po, pero hindi ba klaro ho na naman ito? Kung sabihin na po natin ngayon nagkakaroon pa ng investigasyon na naman, pero dito po, klaro ho na naman ang negligence ng mga regulators. Sorry po, ang aga-aga, pero ito ho lamang po ay... ito ho lamang po ay truth to power. True FM.
Mga kapatid, hindi ho ba ito katotohanan po lamang na atin po sinasabi dito po sa DENR na ito. Ang national tahimik pa, hindi pa po pumapasok. Siguro pinauubaya pa doon sa kanila pong local sa Region 7. Pero hindi ba dito ho pwede na pong umaksyon din ang ombudsman kung sakasakali sa Kabisayaan kasi may ombudsman sa Visayas girl ha. O na maaari pong pumasok dito. Kung nagkulang sila at nagpabaya, baka naman pwede pong meron ng agad ipairal na mga suspension order dito po sa mga tauhan na ito at opisyales ng Environmental Management Bureau diyan sa Region 7. Opo, sorry po mga kapatid pero baka mangyari na naman yan sa ibang mga lugar ha. Sabi nga ni Jarius sa Baguio City po, nagkaroon pala ng pagguho dati. Oo, at maging dito nga po yung nangyaring trahedya dyan po naman sa Payatas. Ngayon, ito bang pagbaliktad daw ni Boss Henry, ituturing na trahedya? Abay, posible. Kasi isa siya sa mga witnesses na sasabihin na natin nagpangalan ng ilang proponents dun sa kanyang salaysay na tumatanggap di umano ng 30% na kickback. Kung maaalala po natin nung nangyaring hearing na yon kung saan maluha-luha pa siya nung sinisiwalat niya yung impormasyon na iyon. Mula daw sa puso yung kanyang pagsasabi ho ng tapat. Oo. Sige, so kasi po 6:24 na, mamaya pag-uusapan natin to, no? Sa punto po nga po ng mga implikasyon nito. Sinasabi ng ombudsman, ingay lang yan. Kasi we will base our reaction on the official document. Tama naman din. Totoo. Okay. Sabi ho ng DOJ, wala pa kami natatanggap na kopya. Pero ang Bilyonaryo News Channel po ay nagbigay po ng ulat na nakakuha sila ng kopya. Enero 5 daw po ito isinumite sa DOJ. So hindi ho natin alam ang katotohanan sa punto ng talaga bang kasi ang Bilyonaryo standing pat na talagang may kopya sila. As a matter of fact, kanilang nakapanayam yung abogado nung kabilang banda, yung inaakusahan na proponent. At sinasabi nga daw po itong retraction na ito ay umano ay totoo, no? Doon po sa ating pong napanood. Maliban na naman kung mali ang pagkakaintindi ko kasi medyo bingi ako, pero yun ang aking pagkakaunawa doon. Ngayon mga kapatid, sa punto po ngayon ng sinasabing retraction na ito, ano ba mga implikasyon nito sa particular pong kaso? Kasi nga iba si Boss Henry, nagsauli na siya eh. Oo, total ito 181 million. Doon sa binabanggit niya na 300 milyon daw na kanyang kinita sa mga proyekto po under sa kanyang distrito, mga flood control projects na binagsakan ng pondo ng mga proponents. Okay. Pero mga kapatid, kung inyo pong maaalala, sa report din po mismo ni Senator Ping Lacson sa kanyang talumpati po tungkol dito sa BGC Boys na ito, at maging sa isa pong report pa rin ng Bilyonaryo, ito po yung print naman nila ng counterpart, sinasabi na doon pa lang po sa record ng AMLAC, ang kanya pong gambling transactions diyan sa Soler Resort and Casino na wala pong kaukulang kaparusahan na ipinapataw ang PAGCOR ha? Wala mga kapatid. Doon sa mga balita po na kahit na government employees o officials pinagkakasino pa rin po nila, ang sinasabi po ay umabot ito sa 2.4 billion pesos. Doon pa lang po ha. Doon sa pa lang record kulang na. mismo. Okay. Oo. So sa AMLAC, 2.4 billion pesos ang naitaya sa mga kasino, pero ang gusto niya ibalik 300 million pesos lang. Yun ang naipangako niya nung una, di ba? Para maging parte nitong witness protection program natin. So magkano yun sa isang araw, Ted Filon? Kung 2.4 billion pesos yan. Napagsusugal mo. Oo, napagsusugal mo. Magkano? Abay, 3.4 million pesos a day. Kung sakasakali. Kung sakasakali, ilan na kaya ang mapapagawa at mapapagamot nating mga kababayan natin dyan sa 3.4 million pesos. 2.472 billion pesos. Magkano ulit yung kailangan for the cancer facility, yung binabanggit mo? Dito sa 9 billion. 9 billion ba? Oo, Konti 9 na lang. billion. Kalahati na to ng cancer Pero facility. pwede na itong ipagpatayo noong kanilang medical arts building dyan sa Lang Center. Magkano lang? That's only about 1 billion. Mahigit. Naku po. Sobra-sobra pa pala ito. Yes, ma'am. O sige po, 6:28 ng
ating oras. Pag-uusapan natin to kasi sa usapin mga kapatid na sa punto ng sa sa senaryo na okay, assuming lang po ito assuming lang. Ako si Boss Henry. Kinausap ako. Merong nakipagkasundo sa akin. Iatras mo na yung kwento mo na yan. Baguhin mo na yan. Tapos kami na ang tutulong at bahala sa iyo. Paano yun? Nagbigay na ako. Hindi. Nagagawan natin ang paraan yan. Basta ituloy mo lang, itong ating pinag-usapan. Nababawiin mo ang lahat ng iyong salaysay. Wag mo nang isipin yan. Ikaw kasi, kung yan sinuli mo na yan, ginamit mo lang sa mga abogado, baka naidepensa ka pa ng maayos. Ngayon umamin ka na. So, pwede mong bawiin yan. Okay. Sige. Binawi ko na. Nung binawi ngayon. Oo. Nung binawi ngayon, eto na. May mga perjury na sinasabi. Sandali lang. Hello? Paano mo sasabihin wala kang kinita? Nagsoli ka nga ng pera. Hello? Hindi ka ba nag-iisip? Ano ka ba? TANGA ka ba talaga? Ano ka ba? Paano ka na-impluensyahan na bawiin ang iyong statement? Oo nga. Ano? Mas delikado siya. Oo nga. Hindi ko naisip yun. Sabihin ko na hindi ako kumita pero nagsoli ako. Oo nga, Para naisahan ako. Para nabudol ako. Pero baka kasi talagang, malay mo ko ang pangako, akong bahala. Di ba? Ako ang bahala sa'yo. Hindi ka Tutulungan ka makukulong, tutulungan ka namin. Pero gusto ko lang sabihin kay Boss Henry, maging sa mga kamag-anak niya at loved ones niyang nakikinig, kung kayo'y dadalaw sa kanya, balikan niyo po yung mga nangyari noon na may kinalaman sa mga ganitong uri, di ba, ng pagnanakaw o pangungupit ang laging nakukulong. Anyway, ay yung nasa ibaba, Boss Henry. So, nung nag-statement, then bumalik stad, ay naku, oo nga, Andali, babaguhin ko ulit. Aaminin niya ulit? Babaguhin ko ulit. Aaminin niya na ulit. Okay. So, babalik siya. May oras pa siya para pag-isipan. Babalik siya sa tama. Okay, babalik siya doon sa kanyang unang kwento. Yun na ang aatakihin ngayon ng depensa. Nakita nyo na? Nakita nyo na? Kasi pabago-bago ng isip mo. Pabago ng isip ito, Your Honor. Paano mo naman pagkakatiwalaan ng isang testigong pabago-bago ng kanyang salaysay? Hindi ba't ito'y nangangahulugan na gawa-gawa lamang ang kanyang salaysay? Ako yung abogado ng taong bayan. Ano? Pero Your Honor, kitang-kita naman po sa bank records ng taong ito. Hindi tumutugma. Hindi po nagtutugma sa kinikita niya sa DPWH. Doon pa lang sa naipatalo po niya, base sa record itong casino na ito, makikita na may pangungupit talagang nangyari. Paano mo naman nasisiguro, Madam Attorney, na yung perang pinasusugal niya ay ninakaw? Malay mo, paggising niya sa isang umaga, nakita sa kanyang garahe ang tambak na pera. Abay, sana all, kumpanyero. Kung ganoon, sana all na lang. Sige. Huwag natin nabusin tong ating oras kasi tayo magbabalita na. Nga pala. Pag bumaligtad ka at bumalik ka ulit doon, yun ang bibirahin sa iyo ngayon. Yung iyong kredibilidad. Para bagang nabudol ka nga. Ang ating pong mga pagbibigay po at pagpapaulam po ng biyaya sa lahat ng mga deserving na mga pamilyang Pilipino. Ngayon po, sorry po kay Representative Toby Chanco ng Lone District ng Navotas sa ating po namang pagpapahintay sa kanya ng saglit. Congressman, maganda umaga po and Happy New Year, sir. Morning! Ted, DJ, Chacha, Happy New Year. Okay lang. Nakinig din ako sa balita nung pinag-usapan niyo yung tungkol doon sa contempt. Opo, salamat po. Attorney tuloy. Congressman, kayo ho ba ngayon ay part ng majority o minority sa 20th Congress? Okay, ganito yan. Di ba, noong 20th Congress, nung nag-start yung SONA, dahil hindi ko na po kayang suportahan yung liderato ni former Speaker Martin Romualdez, ako po ay nagsimulang independent. Okay? Then, nung naihalal po si Speaker Bogie D bilang speaker, bumoto po ako sa kanya bilang speaker. So, automatically, naging part po ako ng majority. But kahit naging part ako ng majority,
hindi po ako tumanggap ng kahit anong posisyon, kahit anong chairmanship o kahit anong membership up to this day. Okay, sige po. Kasi kaya ho kami nagtanong niyan kasi meron po sinasabi si Representative Erisinga na siya ay nasa minority pero hindi ho naman po binanggit niya na may kaugnayan yon sa minority, majority. Pero ang sinasabi niya, may mga kumakausap daw sa kanya and perhaps sa ilang pong taga-minority para po mag-endorse ng impeachment complaint laban kay Pangulo Marcos. Kayo ho ba ay may informasyon tungkol dito? Ang impormasyon ko lang dyan, Ted, is yung nakikita ko rin sa news, no? Yung mga statements din ni Congressman Egay Erice. Pero kung tatanungin mo ko, Ted, kung meron bang lumapit sa akin, meron bang nakipag-usap sa akin tungkol sa impeachment na yan, wala po. Opo. Sa ngayon ho ba, Congressman, meron ho bang umuugong-ugong dyan na pagpapalit sa liderato ng Kamara, meaning pagpapalit po kay Speaker Bogie D? Inside the House, no? Inside the House, bago kami mag-break, nung papunta kaming nung nagbabaycam, wala, no? Pero yung mga balita na yan, meron tayong nababasa na sinasabi merong tila ganon. Pero sa loob ng Kamara, wala pong ganyan. Opo. Kasi po, meron din po naman ako pong narinig lang din, na may kaugnayan itong sinasabi na paghahanda ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos kasabay po ng pagbabago sa liderato ng speaker diyan sa Kamara. So kayo po ang aming tatanungin, as in wala kayong nararamdaman man lamang po tungkol doon? Wala po, unless hindi po ako nasasama sa mga usapan, pero wala po. Ano po ibig niyo sabihin, Ted? Papalitan yung speaker bago mag-impeachment, ganun ba? Or bago mag-file ng impeachment? Or ang mangyayari po, meron pong sinasabi na mga pagkilos para po sa pagbabago ng leadership, meaning speaker, para po nang sa ganon, ito na po ang senyales para po baliktaran na yung majority po ng miyembro ng Kongreso. At doon nga po daw, yun na, yung posibilidad nga ng paghahain ng impeachment complaint laban sa Presidente, and then yun na po yung start nga ng pag-ikot, ika nga po, ng bola. Wala po akong nababalita ang ganyan. Pero since nasabi nyo, makikichismis po tayo sa ating mga colleagues. Pero wala pong nagsabi pa sa akin ng ganyan, Ted. Baka huli lang ako sa balita. O baka hindi na ako sinasama. Opo, hindi ho, kasi alam niyo ho naman, marami pong, hindi ho natin maitatanggihan. Yung iba nga, kung ano-ano lang, di ho ba, no? Pero, ano ho ba ang realidad? Sa tingin niyo ho ba kung sakasakali na meron pong, kasi ngayon po, bagamat may pending pang mga MR sa Supreme Court doon sa kanila pong sinasabing pagbabago, no? Sa panuntunan, sa impeachment proceedings, mismo sa Kamara, ano ho ba ang tingin niyo po ang chance na umusad man lang po sa first base, ika nga po, ito pong impeachment complaint laban sa Presidente? Okay, number one, Ted, mahirap maghula habang wala, no? Pero ang dapat nating paghandaan is kung ako ang magiging suggestion ko is pag-aralan na, kasi yun ang unang ginawa ko hapon noong narinig kong may ganyan, binabasa ko yung Supreme Court ruling para assuming na hindi po baligtarin yung kanilang desisyon. Ang unang-una naming dapat gawin sa House is baguhin din natin yung rules of impeachment namin, di ba? Kasi may bagong mga parameters doon Pero ang isang nakita kong maliwanag doon is that maliwanag na upon receipt of the SecGen, dapat i-endorso niya kaagad At dapat stricto naming sundin yung within 10 session days, mapadala sa calendar, and within 3 session days ay mapadala sa Committee on Justice. Number 1 po yan, no, Ted? Number 2, yung tila doon sa decision ng Supreme Court, kahit may 1/3, wala nang automatic transmittal. So parang ang mangyayari niyan, talagang kailangan dumaan sa Committee on Justice, no? So kailangan paghandaan na nung mga nasa Rules Committee, ang suggestion ko is yung ano mangyayari sa pagbabago ng rules natin para
yung accountability ng kahit sino man, no? Kasi may mga chismis na magpa-file against the president. May mga chismis na may magpa-file against the vice president. Ako, I am totally for accountability. No, kahit sino man 'yan, but the parameters and the standards for accountability dapat pareho po, maging presidente ba niyan, maging vice presidente. At dapat paghandaan na rin ng House ngayon yung pagpapalit ng rules namin kasi iba na po yung rules ng impeachment base po doon sa ruling ng Supreme Court. Opo, pero ang mukha namang klaro ho yung rules na yun eh. Yung pong administrative ho na function ng SecGen, referral po ng speaker, hindi ho ba, and corresponding hearing. Pero yung second mode na speedy mode, mababago ba yun na kapag nakakalap ka ng gantong karami, 2/3 ng pirma, endorsement, verified complaint, you can bypass the committee hearing and proceed with the complaint pag susumite sa Senado? Wala na ho ba ngayon yun? Yun ang hindi ko pa maliwanag na iintindihan ng mabuti base doon sa Supreme Court ruling eh. Kasi di ba parang sabi nila, dapat bigyan ng tsansa yung akusado na sumagot, di ba Ted? Parang gano'n. Pero yung nakasanayan natin dati is that basta't may 1/3, automatic transmittal yan, no? Number one. Number two, dapat baguhin yung rules namin kasi doon sa rules namin, nagkaroon ng role yung SecGen. Pero doon sa konstitusyon, nakasulat upon receipt of the House. Di ba kasi dito parang dadaan muna sa SecGen, tapos yung SecGen ipapasa doon sa Speaker. Sa tingin ko para dapat consistent ito sa Constitution, ang sabihin lang upon receipt of the SecGen, doon na magsisimula yung 10 session days. No? Para lang maliwanag, para consistent. Kasi ang tanong nun dati is, paano kung hinawakan ng SecGen at hindi binigay sa Speaker, tatakbo ba yung 10 session days? Sa tingin ko, hindi naman ganun yung intent ng Constitution, di ba? Na may kapangyarihan yung SecGen na hawakan yun. And I think doon sa Supreme Court, nabanggit rin yung tungkol sa SecGen. Eh. Sige po. Anyway, so sir, regardless ka ninyo, kahit na sino pa yung impeachable official, na hahainan po ng impeachment complaint, di ho ba, dapat dumaan sa proseso, no? Opo, yan po ang klaro. Correct. And then, ito lang po. So, kahit naman po sino, pwede po maghain ng impeachment complaint duly endorsed by a member of the House, even against the President, di po ba? Yes, correct. Corrected. Tama po. Sige. So, yun lang po ang atin dito. Kapag may naghain yan at may nag-endorso kahit na isang miyembro lamang po ng Kamara, obligasyon ng Kamara na ito po'y idaan na sa proseso. Correct. Obligasyon po yan. Within 10 session days, dapat malagay siya sa calendar of business. Ibig sabihin, dapat basahin sa floor. At within 3 session days, dapat ma-refer siya sa Committee on Justice. Yun ang maliwanag na stricto naming dapat sundin. Pero kung idadaan po sa dinaanan ng impeachment ni VP Sara na 1/3 ang nagpumirma doon po sa sinasabing articles of impeachment, hindi pwedeng mangyari ito ngayon kay Pangulong Marcos. Yun ang gusto kong maintindihan ng mabuti. Kasi di ba parang kung naka 1/3, ang intindi natin is 1/3 automatic transmittal to the Senate. Diba? Yes, sir. Kaya lang, saan papasok yung sinasabi na dapat bigyan ng pagkakataon yung akusado na madinig? Ang diba? sabi Kasi po, ang sabi diyan ng pro-impeachment, dapat doon na sa trial. Parang I'm not sure, no. Sana kung mali ako, may mag-correct sa akin. Parang hindi ganun yung intindi ko kasi doon nga kaya nga nila sinabing hindi pwedeng magtuloy ang Senado is because hindi sinunod yung panahon, due process. yung proseso ng pagdinig doon sa akusado. Di ba parang ganun yung intindi ko eh. Yes sir, kaya nga po ngayon may motion. Totally naintindihan naman natin na parang iba to doon sa nakasanayan natin na previous impeachment, di ba? Na pag may 1/3, automatic transmittal to the Senate yan, Ted. Kaya nga po may MR ngayon sa Supreme Court tungkol dyan kasi nga yan pong second mode na yan nakalagay din sa ating saligang batas eh. Yan pong kapag meron ng 1/3 na bilang po ng mga nag-endorse nito, pumirma po sa complaint, maari na maging articles of impeachment. Anyway, so dito po sa... Correct, Ted. Kasi ang Feb 6 na yung
Feb 6 na yung 1-year ban, di ba? Ted? So, ibig sabihin, kung Feb 6 hindi pa nagdidesisyon ang Supreme Court, meron nang pwede mag-file sa Vice President. Doon naman sa Presidente, pwede naman mag-file even we are on recess. Pwede naman tanggapin niya ng Office of the SecGen, pero magsisimula yung pagbilang ng session days doon sa first session day namin. Yun lang naman ang mangyayari dyan. Sige po. So, Congressman, kayo po, meron ba kayong alam na grounds po para i-impeach si Pangulong Marcos Jr.? Sa ngayon wala, no? But I will be very fair. Of course, syempre sasabihin, to be very transparent, baka sasabihin ng iba na nagdududa sila na kung titignan ko yan ng may bukas na isipan kasi nga yung misis ko ay related dyan. Pero siguro ang tignan nila yung mga records ko of previous impeachments, no? Where I have been impeachment complaints na hindi ko binase sa politika, no? Number one, bigay tayo ng halimbawa. Yung unang-unang impeachment complaint dyan nung pagpasok ko sa Kongreso noong 2010 was against dating Ombudsman Merceditas Gutierrez na ombudsman noong panahon ni GMA. Hindi ko po kakampi si GMA, matindi ko pong kalaban sa politika, pero hindi ko ginamit yung impeachment kay Ombudsman Merceditas Gutierrez para gumanti, no? Ang ginawa ko nga noon, nag-email lang ako sa opisina ni Ombudsman Merceditas Gutierrez at hiningan ko siya ng explanation doon. Tapos doon ko binasa yung boto ko. Pangalawa po yung sa impeachment ng corona impeachment, kahit it was the height of the popularity of then President Pinoy and sobrang unpopular ni GMA noon, ganun din. Base lang po ako sa tingin kong tama. So, yun lang din ang gagawin ko dito. Kung ano po yung ebidensya, babasahin ko. Kaya nga mahirap magkomento habang wala pang nagpa-file kasi parang hypothetical po ang magiging sagot ko kung whether may grounds ba o hindi. Opo. Sa palagay ho ba ninyo, yung bang grounds na inihain dati lamang kay VP Sara ay valid at dapat ituloy para po maghain ng panibagong impeachment complaint at sumunod lang po sa rules? Ano po, yung sa... Yung kay VP Sara, itong kanyang confidential fund issue. Alam mo, again, it's a hypothetical. Let's assume, no, ang basihan natin ng usapan, Ted, is yung 140 million ba yung sinasabing confidential funds, no? Opo. Again, the VP has to be accountable, di ba? She has to be accountable. Agree ako doon. Ang medyo, kung ngayon yung araw na magdidesisyon, ang medyo mahirap lang sa akin is yung sitwasyon na kung sa araw na kami magdidesisyon, wala pang napapanagot na big fish doon sa House of Representatives. For example, hindi pa napapauwi si Saldico. Parang ang hirap magdesisyon nun kasi parang napaka-ipokrito namin bilang House of Representatives. Para kami si Poncio Pilato, nag-aakusa kami ng isang tao na supposedly hindi ginastos ng maayos yung 140 million, pero yung kasamahan namin sa House nagdispalko ng bilyon, no? At ang masakit doon is yung mga kasamahan kung pipirma, kung mag-approve ng impeachment, iba doon kasangkot, iba doon, alam naman nila yung nangyari, pero walang gusto magsalita. Ilan lang kami nagsasalita tungkol doon, di ba? So parang it's very difficult because it's parang lalabas na hypocritical kami, parang ano man tawag doon sa Tagal. Wala kaming moral authority na maghusga, no? But she has to be accountable. Kaya nga, na-file na rin niya ng ibang grupo doon sa Office of the Ombudsman. Yung Ombudsman naman, wala namang akusasyon ng draft o katiwalian. Maganda siguro kung umusad yung investigasyon doon, di ba? Sige. Kasi, again, Ted, yung kasing sa Office of the Vice President, ang pagkaalam ko, again, tama ako, kung mali ako, walang immunity from suit, di ba? Walang immunity from criminal suit yung Office of the Vice President, kaya pwedeng filean doon sa Ombudsman. So, hindi impeachment ang nag-iisang paraan para siya ay mapanagot.
No? Okay. So yun po ang aking opinion doon sa bagay na yun. Para ang hirap para kang tumutulay sa alambre noon Opo, sige po. May pahabol kang tanong, Cha, para natin pasalamatan na si Congressman kasi ngayon naka-break sila. Oo. Congressman, dagdagang... Oo. Congressman, dagdagang... Okay lang, Ted, kahit naka-break kami. Opo. Oo nga po, January 26 pa ang balik nyo. Pero Congressman, balikan natin itong sinasabi ni Manong Ted. Sabi nyo, naiintindihan namin kayo dun sa part na posible kasi na kami na mga magde-decide o mag-a-approve nitong impeachment, meron sa ilan sa mga kasama ko inaakusahan kasali dun sa flood control issue, parang wala kaming moral authority. Yun po yung binabanggit nyo. Ascendancy. Oo, or ascendancy. Congressman, ikaw po mismo, kayo naman po, hindi po nasasama ang pangalan nyo sa flood control issue. Kung kayo ang magde-decide, dapat accountable po siya sa Definitely. Definitely dapat accountable. Ayun, mas Regarding klaro. accountability, wala pong exempted sa accountability. Oo, at least mas malinaw po ngayon yung inyong Yes, kasagutan. definitely, DJ Oo. Chacha. Ito po, balikan ko lang yung sinasabi ng palasyo. Ang sinasabi po ng palasyo, itong mga bali-balita na impeachment daw ng Pangulong Marcos Jr. ay political maneuvering lamang. Ano pong tugon nyo dito? I think no, with all due respect to Yusek Claire, I think presumptuous yung pagbigay niya ng ganung statement eh. 'Di ba wala pa naman complaint. So paano niya sasabihin na political maneuvering? Dapat doon kung ako lang aminin na ang presidente ay accountable for whatever it is. Yung impeachment process is part of the legal process at kung may may impeachment process at umusad yan ay sasagutin. Sa tingin ko mas magandang sagot yung ganun kaysa sasabihin ka agad politika di ba? Okay. Oo, Sige at po. least malinaw din po. Congressman, salamat. Ganun ang tingin ko. Opo. Sige po. Congressman, salamat na marami for clarifying po itong ating isyong ito at antabay tayo, no? After all, minsan may mga surprises diyan na nangyayari sa Kamara de Representante. Salamat po, Congressman. Yes, pero makikibalita ako, Ted. Baka huli na ako sa balita dun sa mga sinasabi mo. Baka Opo. outside na tayo. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Ugong-ugong lang naman. Alam niyo ho, yung ugong-ugong. Pero ang iba ho siguro, nakikiramdam lang, mga testing the waters. Alam niyo na, yung mga dati pong mga gawi din dyan. Di po ba? Opo. Yeah, but at the end of the day, this is about accountability of the two highest officials of the land. So, dapat seryosohin natin itong bagay na to. Ted. Opo. Salamat po na marami. Mabuhay, Congressman, and thank you. Thank you. The gentleman from the Lone District of Navotas. Do I hear any motion to adjourn? Not yet. We still have 15 minutes before 10 o'clock. O sige, di nay. At kapag pa, ha? Oo, kasi hindi pa adjourn. So nay. Nay ka dyan. Yes, we have for today's video. We are going to talk about the 25 billion peso allocated budget for Doles Tupad program. Okay. Ano ba ang pwede mong gawin sa 25 billion? Well, kung si Boss Henry ka, edi bili kang Patek. Bili kang Rolex, bili ka ng Richard Mille. Saka syempre yung mga high-end cars. Pag natin bili ko kalimutan ng yan. Lamborghini, Yeah. Ferrari. Bili Maserati. ko ng rest house. Kung ikaw si Saldinho, Oo. ano magagawa mo sa 25 Well, billion? vacation house sa ibang bansa. Ayoko na dito kung ako yun. Di ba? Siyempre. Oo. Bilyunan ng usapan dyan Bibili na ako sa ibang bansa. Para kung magkaaberya dito, meron akong pwedeng puntahan. Kung tatanungin mo, Ikaw, ano nga? Saan mo dadalhin? for my future plan, Kung Amen. natira ka, amen. Amen. Oo. Ang ganda. Okay. Okay. Ito hindi ito biro 25 billion. Mga kapatid, sa ating po naitampok na edisyon ng Think About It, tungkol nga po dito sa pangangailangan natin sa mga ospital, meron pong mga proyekto ngayon na iniaalok sa pribadong sektor dahil sa walang pera ang gobyerno. Halimbawa, yung pong PGH Cancer Institute. Mga kapatid, more or less nasa mga 10 billion lang. 9 billion lang po ang kailangan nila. Pero kinakailangan ay sa pribado. Meron din po silang pangangailangan sa extension kasi nga
Sobra-sobra na po ang pasyente, hindi na ho nila ma-accommodate. Sa Maynila, meron silang extension ho na ipinapanukala sa Quezon City. 12 billion pesos. Yan ang kailangan nila. Pero walang pera gobyerno. Kaya ang gusto ho nila, ito ho ay i-private public partnership. So ngayon mga kapatid, sa NEP, sa National Expenditure Program, proposal po ito ng ehekutibo. Itong tupad mga kapatid, nagsimula po lamang ito sa 12 billion. Ang kinalabasan po nito eventually sa BICAM ay naging 25 billion pesos. Tanong mga kapatid, ito hubang tupad na ito, natutupad niya ang kanyang mandato kasi may mga COA report na nagsasabi na mayroon pong mga payouts na doble-doble, mayroon pong ilan po ng mga hindi kwalipikado pero nabibigyan po ng ayudang ito.